It's day one of the so-called trial of the century, and it begins with a debate over who gets to hold the gavel. Senator Chis Escudero is elected presiding officer of the impeachment court, but not without challenge, as the Cayetano siblings insist that the Constitution points to the Senate President. And as the Senate opens this historic trial, one senator judge is pulled out of the chamber by a different legal battle. Senador Rodante Marcoleta, a staunch Duterte ally, is arrested after a warrant is issued in a non-bailable 75 million peso plunder case. Good evening, you're watching Political Beat. I'm Lourdes de Vera. The Senate Impeachment Court has adjourned day one of Vice President Sara Duterte's trial. Today's session formally opened the trial with senators sitting as judges over 4 articles involving confidential funds, unexplained wealth, alleged corruption, and threats against government leaders. Senator Chis Escudero was elected presiding officer despite objections from Senators Alan Peter and Pia Cayetano, who argue that the Senate President should preside over the trial. Escudero also set for now the conviction threshold to 16 votes needed to remove Duterte from office. Meanwhile, both the prosecution and the defense delivered their opening statements, with the prosecution saying its case will rely heavily on Duterte's own recorded public statements, while the defense warned that impeachment can be abused. The first legal clash went the way of the defense after the court denied the prosecution's bid to read the articles of impeachment and arraign Duterte on day one. Escudero said that the articles were already considered read and entered into the record. And before adjourning, Escudero also ordered the return of the sealed green box containing Duterte's tax records to the BIR, but said this is, quote, without prejudice to any action the court may still take. Vice President Duterte was nowhere present physically, but her lawyer said she appeared through counsel. The trial resumes tomorrow afternoon. And as the impeachment trial takes off, the big question is, where is the Vice President? Here's One News anchor Pauline Versosa's interview earlier with the Vice President's Defense Panel spokesperson, Attorney Michael Poa. Presidente that she has chosen to appear through counsel or by counsel today, no? That is in accordance with the Senate rules of impeachment kasi wala namang requirement na mag-attend siya in person. In fact, sa notice na natanggap namin, she was given the option to also attend or appear through counsel, no? At right now, ang pagkakaalam ko, because I was talking to her prior tanggap namin, she was given the option to also attend or appear through counsel, no? At right now, ang pagkakaalam ko, because I was talking to her prior to coming in the Senate building, is that she's in a planning session with OVP personnel kasi they're concerned about the incoming super typhoon. So they just want to make sure their preparations are there and they're ready kung sakaling kailanganin ng mga serbisyo nila pagdating ng typhoon na ito. Is the Vice President here, attorney, or siya po ay nasa Davao? I understand right now she's in Davao. No, I'm not privy kung meron siyang flights coming back to Manila today, tomorrow. I'm not privy to that. But ang huling usapan lang namin is she's meeting with OVP personnel kasi hindi lang naman Davao rin yung magiging response but nationwide. No? So does that mean, attorney, that the Vice President will not appear anymore in this impeachment trial? We cannot say for sure. I don't want to box us into something like that. Parati natin sinasabi nung matagal na tayong tinatanong is kung kinakailangan. No? Because of course, pag nandito man siya, wala rin naman siyang talagang participation except just to be present. No? It will really be the lawyers who will be litigating the case. So tingnan muna natin kung paano yung takbo ng trial proceedings. Kung sa assessment namin kinakailangan niyang pumunta or kinakailangan niyang magsalita, then
perhaps that would be the time that we would advise her to do so. Thank you very much. That was a defense spokesperson, Attorney Michael Poa. And now for the latest from the defense of the Vice President in the trial, we're joined by mobile journalist Arles de los Santos. Arles, all right. So what is the assessment of the team on day one? Lord, ang masaya at sinatawag na successful ang unang trial nga ni Vice President Sara Duterte para sa paggulong ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon yan mismo kay Attorney Michael Poa, spokesperson at kabahagi ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At sa ngayon nga, hindi pa rin nila daw nakikita kung paharapin na nga agad si Duterte at nakadepende pa nga yan. Base na rin sa interview sa mga development at magiging takbo ng paglilitis. Sinabi pa nga ni Poa, Lord, na nakahanda raw sana sila ng magharap ng mga testigo ngayon at sa iba pang posibleng maging hakbangit na mangyayari sa impeachment. Pero ang nangyari kasi ngayong araw ay preliminary lamang. Nag-enter ng mga abogado, ang prosekusyon at ang depensa. At sa bilang natin kanina, 15 na legal counsels ang nagpasok ng kanilang ng kanilang identity for the case. At kung saan nga dyan, expected natin yan na 16 sana. Ayan yung naging dahilan kung bakit nga hindi pinagbigyan ng presiding officer na ma-arraign si Vice President Sara Duterte. Kasi itinatakda ng Rule number 7 ng Senate Presiding, ng Rules on Senate Impeachment Procedure ay kailangan nga posible na yung kanyang legal counsel ang magrepresenta sa Vice Presidente at magbigay ito ng tugon. Lord. Alright. Yung motion ng defense, yung request sa korte, meron tayong narinig kanina na konting kiskisan kay Representative Jokno sa side ng prosecution at yung sinasite na isang ruling ng Supreme Court nitong lead counsel for the defense na si Attorney Sison. Pwede ba mong ikwento sa amin yun, Arles? Alert kanina kasi si Attorney Shell Jokno ay nagkaroon nga sila ng konting palitan nito ni Sison at sinasabi na wag daw mag-profound ng question sa prosecution kung saan nga presiding officer naman dapat yung makakatugon doon pero hindi natin na akuha yung kabuuan ng testament ng palitan na iyon dahil kinailangan natin mag-cover so limitado pa yung maibibigay natin ngayon. Okay. Pinag-usapan ba kung yung pagkaka-elect kay Chis Escudero as presiding officer ay something na ikinatawa ng panig ng depensa? At pati na rin yung pag-set ng 16 as the threshold for voting, among many other things. Pati yung pagsasauli, yung pag-uutos ng korte by way of the new presiding officer to return to the BIR that green box. Simulan natin dun, Lord, sa pagbabalik nga ng green box ng BIR patungo sa House of Representatives. Ayon sa defense team ay para sa kanila hindi naman daw malaking tagumpay or malaking tulong yun. Kasi wala rin naman daw issue kung kung gagamitin man yon for example kasi for them nagsabi na rin kasi yung prosecution na kung kakailanganin nila ng mga testamento or dokumento mula sa BIR, for example, ay pwede naman silang mag-send ng subpoena at makakakuha pa rin ng mga dokumento kaugnay nito. Then, patungkol naman kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, ay ayon kay Poa, hindi raw appropriate for them to comment on that dahil mayroon daw manifestation and objections yung iba't ibang mga senator judges kaya they would like to leave it at that. Nais silang igalang yung naging botohan at kinalabasan nga na si Escudero ang maging presiding officer. And suportado din naman nila yung 16 na threshold nga para ma-convict si Vice President Sara Duterte at in his own words sinabi ni Poa na kung ano man yung sinasabi at tinatakda ng konstitusyon ay yon lamang ang kanilang susundin. Nasaan ka kanina, Arles, nung nagdedebate ng halos isang oras itong sila senador, yung magkapatid na Cayetano at doon sa Senate President na si Win Gatchalian with the occasional replies from Tito Soto at may Kiko Pangilinan pa. At gaano ka-tensyonado ba kanina yung loob ng Senado kanina?
Nandito tayo, Lord, kanina sa isang media holding area, no? Kaya hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na masilip yon. Pero sa pagtakbo ng palitan, no, sa magkapatid na Cayetano at maging kay Senator Win Gatchalian, no, ang ginigiit nila na nandun daw sa konstitusyon na kailangan nga yung Senate President daw ang mag-preside, no? Pero later on, ang sinabi naman ay hindi raw tukoy ng malinaw, no? Hindi sinasabi na dapat Senate President yung maging presiding officer dyan, no? Ang malinaw lang ay kapag presidente o ang pangulo ang nasasalang sa impeachment trial, no? Syempre nag-aabang ang lahat, and actually kahit paglabas sila dito, susubukan sana natin na makakuha ng panayam, pero naging mabilis yung kanilang pag-alis at mabilis din actually yung naging pag-adjourn ng impeachment trial ngayong araw. Alright. Sa Corona impeachment trial, yung very first day ay nagpakita mismo, no? Yung subject ng impeachment, si Chief Justice Renato Corona with his wife at inexplain ng lead counsel na si Serafin Cuevas, no? Dating justice din ng Supreme Court, na it is a show of good faith at ipinapakita daw sa korte na ginagalang nito ang proseso and should be deserving of acquittal doon of all charges. Meron bang binanggit na posibilidad na magpapakita daw ang Vice President anytime soon? Arles. Lord, hindi malinaw kung anytime soon. Pero nakadepende raw sa magiging development ng impeachment trial kung haharap nga ba agad si Duterte. No? Nakadepende raw sa sitwasyon at mga pangyayari. Pero anytime now, wala pang kumpirmasyon, no, nahaharap nga ito. No? Pero patungkol doon sa impeachment na ito, Lord, no, nasa House Justice Committee pa lamang ito, ay tinawag na nga itong fishing expedition ng depensa, no? Yung mga reklamo laban kay Duterte, yung 4 na articles of impeachment. At sinasabi na nito na may bad faith at fundamentally flawed umano ang proseso nito, pero itinanggihan ng prosekusyon. No? Kaya talagang exciting kung darating man si Vice President Sara Duterte dahil syempre kabukod dyan, no, kung sasagutin niya rin diretso yung mga alegasyon sa kanya, no, 4 na articles of impeachment yan, pero ang sabi naman ay mauuna yung patungkol doon sa assassination attempt or plot para kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at maging sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Alright, maraming salamat sa iyong ulat. Ang mojo sa Senado, Arles de los Santos. And now that the first day has adjourned, let's now get more details from the trial of the Vice President. Reporting to us live from the Senate, it's again our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, okay, your key takeaways from today's proceedings. Lord, unang-una itong day 1 ng impeachment trial, nasagot na ilang mga floating questions nitong mga lumipas na linggo. That includes number 1, sino na ang magpe-preside talaga ng trial proper? With votes of 12 to 8, 12 in favor, si Senator Chis Escudero na ang inelect ng Senado bilang presiding officer. While there were contentions from the part of minority senators, particularly Senator Alan Peter Cayetano, seconded by Senator Pia and Senator Robin Padilla. Ang sinasabi naman nila Cayetano, magpa-file daw sila or magsusulat sila formally ng kanilang contention. And noong natikna ni Senator Escudero yung kanyang place as the presiding officer, formally dineclare niya rin na yung conviction pagdating dito sa impeachment trial still requires an absolute minimum of 16 affirmative votes, and that the prosecution bears the unshifting burden to prove its case by clear and convincing evidence. So, kailangan pa rin ang malinaw sa ngayon, basing it off from a case and basing it off sa Constitution, pati yung rules of procedure on impeachment trial proceedings, 2/3 pa rin mula sa 24 na senators na kinakailangan. Or in this case, 16 para magkaroon ng conviction or yung pagboboto doon sa articles of impeachment. Plus, tungkol naman doon sa witness disclosure rule, the court granted the prosecution's proposal for a 3-day witness disclosure but adopted the defense's timeline of 5 days for any witness whose testimony is being offered and who was not already listed in the parties' pre-trial briefs. And ang so far napag-usapan nila, every Wednesday daw or last na trial date, both parties are requested to list the names of witnesses na ipepresenta nila the coming week. Isa pang nasagot na rin kanina yung tungkol naman doon sa BIR box. Unfortunately, the court denied the prosecution's request to open and mark the contents of the sealed green BIR box. And sinasabi naman nila, the court stated that it cannot take legal custody of items not officially deposited through proper judicial processes. Pero sabi naman kanina ni Congressman Terry Ridon na nakausap din natin from the House Prosecution Panel, hindi pa naman daw tanggal sa usapan yon. So
nakadepende pa rin kung kailan to ihahain again ng prosekusyon sa impeachment trial na meron pa namang 92 days, minus 1, 91 days so far sa kalendaryo. Plus, naglabas na rin kanina ng subpoena sa ilang mga bank records. Nasa 9 banks yon from Metro Manila and hanggang Davao ang nire-request itong mga records ng accounts na may kinalaman o nahawakan o naging benepisyaryo si Vice President Sara Duterte, pati ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Lord. Pakikwento sa amin, Mary Mon, yung naging usapan tungkol sa pagsabina ng mga records at mukhang ito ay, alam ko parang medyo boring, no, na pakinggan sa mga maraming nanonood o nakikinig. Pero ito talaga yung magiging essence ng buong prosesong ito, no? Pwede ba yun, Mary Mon? Tama, Lord. Kasi netong mga ng pre-trial conference, so may pre-trial briefs na pinadala or ipinasa ang prosecution pati ang defense team. Pero kanina nagkaroon na ng issue once. So sa pamagitan ng subpoena, either yung representative, for example, sa case nung nasa Siyam na bangko, na may bibigay silang takdang araw para maipadala nila yung kopya nitong bank statements or records na may kinalaman either directly na account ito ni VP Sara, beneficiary or indirect man o nakapangalan sa kanya o sa kanyang spouse, and lahat ng mga yan ipepresenta so far. Pero ang malinaw din dito, lahat ay kailangan maidaan sa tamang proseso na kapag ia-admit na siya as a piece of evidence. And ang sinasabi rin naman for the public is magkakaroon ng designated na online site para sa publiko na nais makita itong documentary evidence na ipepresenta. Pero then again, kailangan itong maidaan ng maayos sa proseso. Kumbaga hindi lang basta-bastang ipinadala siya o pinesenta siya na ebidensya, i-upload lang basta-basta. So yan yung isa sa antabayanan natin kay Clerk of Court, Secretary Ray Pantu. Lord. Si dating Senate President Cayetano came out guns blazing talaga, no? Talaga makikita mo, kakasimula pa lang magsalita ni Senate President Win Gatchalian. May napapansin ka ba, Mary Mo, na parang may pag-flex ng kanyang legal knowledge at every possible opportunity ay sinusubukan niyang sabihin natin na pasiklaban or i-steamroll itong si Win Gatchalian, ano? Pero may isang bahagi dyan kanina na pina-strike off, no, ni Win Gatchalian, Senate President, yung sinabi ni Alan Peter Cayetano tungkol kay Chis Escudero. Pwede mong ikwento sa amin kung ano ito at bakit kailang i-strike off? Tama, Lord. Yung una kasi, yung sa una muna, sabi kasi ni Senator Cayetano, galing siya sa isang School of Law ng isang prestigious din na universidad. So, ang concern niya, yung nilalaman ng kanilang pag-aaral pagdating sa batas at yung konstitusyon na sinasabi nagkakaroon ng gulo dahil nga dito sa ginagawang pagboto sa iba puwera sa Senate President na manunungkulan as presiding officer ng impeachment trial. Kung hindi naman, pero kasi ang point of contention nila dito, kapag ka-presidente kasi ang i-impeach, Chief Justice ang uupo as presiding officer pero hindi siya boboto. Pero Vice President and below, so far nasakop lang ng impeachment na kategorya o mai-impeach, yun yung kini-question nila na sa kanila, ang alam nila, it should be the Senate President. Pero ang explanation naman ni Senator Kiko Pangilinan from the majority, una, yung naging amendments, ito na yan, naisa lang na siya, walang lang objection, amyendahan yung rules, na-ratify din siya ng special session. And pangalawa, ito ay alinsunod din doon sa rules of procedure ng impeachment trial proceedings. Na inamend nga nila na pwede silang mamili din ng iba dahil hindi naman specifically sinasabi na Senate President lang talaga ang manunungkulan as presiding officer. Si Senator Pia Cayetano din, nagsalita rin siya after ni Senator Alan na sinasabi, karamihan din naman daw sa majority senators ay mga abogado rin. So, balikan daw yung records, balikan daw yung history, yung decisions na may kinalaman daw sa usapin na to. At sinabi pa nga niya, mag-print daw ng copies para daw mabigyan ng kopya yung ibang majority senators. Moving forward, nung ito na, magpe-preside na si Senator Chis Escudero, si Senator Alan naman, tumayo siya ulit sa podium and nabuksan niya yung idea na parang questionable daw yung bank accounts, yung statements naman ni Senator Chis Escudero has something to do with issues related sa anti-money laundering, yung AMLAC na banggit niya dito. Pero ito yung sinabi ng impeachment court na out of order. So during that time, it was stricken out of the records and out of order na rin daw yung nagiging point of contention nila kasi nandyan na itong amendments doon sa rules of procedure nila. Pero again,
Sabi ni Senator Alan, magsasubmit sila ng formal nila na in writing ng contention nila sa ginawang pagpili ng presiding officer kanina. Lord. Kumbaga, pinahagingan ni Senator Cayetano yung moral fitness ni Chis Escudero, no? Ang parang to the effect of siya nga may mga kasong ganyan-ganyan, pinayagan ninyo maging presiding officer, binoboto nyo pa. So I think doon talaga nakita mo pumalag talaga si Win Gatchalian at wala siyang pakialam kung abogado ka. I have to strike off that from the record that your manifestation. Pero towards the end of the trial, Mary Mon, meron ding sinabi itong si Senator Cayetano na sa tingin niya, kailangan daw makipag-coordinate ng korte nila sa Sandigan Bayan para mapayagang makadalo si Jinggoy Estrada at ang bagong aresto lamang na si Rodante Marcoleta. Paano niya sinabi ito at ano ang naging reaksyon ng mga ilang kapwa senador niya tungkol dito? Lord, Senator Alan took to the trial floor yung nais nila na sana nga mapayagan si Senator Marcoleta at Senator Estrada na makapunta at makapag-participate sa impeachment trial proceedings. Lalo, mahalaga raw yung presensya nila, kabilang na rin yung sa kaduluduluhan, yung sa verdict nila. And ang huling nasabi ni ngayon ay Presiding Officer Escudero, makikipag-consult daw muna siya sa mga senator judge tungkol dyan. So far, wala pa tayong naririnig na final call or verdict ng impeachment court. Pero sinigundahan naman ito ni Senator Robin Padilla na parang ang naging option pa, baka maaari na pwede ba virtually, online na makasali itong dalawang senador. Pero ang nais talaga ni na Senator Alan is personally makadalo sa impeachment trial proceedings itong dalawang senador. Ito rin yung, kung babalikan natin, yung hypothetical question ni Senator Ping Lacson from the majority. Now, what if marami-rami pa o may mga senador pa ang mapunta sa mga sitwasyon na magkakaroon ng limitations or restrictions sa tungkol nila bilang senador and bilang senator judge? Kailangan na ba raw dito ng intervention ng korte? Magre-request daw ba dito ng leave of court? I-escort daw ba itong mga senador? So yun yung ilan sa mga kasagutan or mga question na aabangan natin kung ano magiging sagot ng korte sa mga susunod na linggo. Lord. Okay, so may si Senator Raffy Tulfo naman, partial lang ang kanyang agreement at sinabi niya na maari sigurong payagan na mag-monitor, no? But not exactly explicitly saying to allow them to physically appear, no, in the Senate premises mismo. Pero Mary Mon, moving forward, okay, ano ang aasahan natin bukas? Lord, tomorrow, simula na. Ngayon kasi preliminaries pa lang, ground rules pa lang, yung scheduling nandyan pa lang. Pero bukas magsisimula na yung presentation ng documentary evidence, pati ng witnesses or testimonies. And so far, yung magsistart kasi sa Article of Impeachment 4, ito yung may kinalaman, tama tayo, yung sa threats kay PBBM, kay First Lady Liza Araneta Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez. And yung ilan sa mga inaabangan natin is yung mga witnesses na ipepresenta ng prosecution, cross-examination kung sakali, at kung ano na ang magiging sagot naman ng defense tungkol dyan. So, kung natapos ngayon, around or nearly 5:30 p.m. yung trial, bukas magsisimula pa rin 2 p.m. pero titingnan na natin kung hanggang anong oras aabutin sa mga susunod na araw ang impeachment. Lord. Kasi relatively, Mary Mon, maaga natapos yung kanina. Kasi yung mga, alambawa, kung naalala ko, yung mga corona impeachment ay grabe talaga. Inaabot talaga siya ng mga past dinner time. Makikita mo. At mapapansin mo dalawang reaction ng mga litigators at yung mga senator judges. It's either nanghihina na yung boses nila kasi pagod na, or yung irritable na, no? At yari ka kapag napunta ka napainit mo yung ulo ni Miriam Defensor Santiago. Okay, pero Mary Mon, okay, hindi pa ako. Alam ko marami ka pang iulat, Mary Mon, pero yung mga senator judges, meron bang mga reaksyon na kakaiba? Kasi alam natin, mga opening statements pa lamang, no? Si Congressman Luistro ay nagtalumpati na sabihin natin na mukhang may elemento talaga ng
flair for the theatrical, ano. Mukhang ininsayo talaga niya at pinaghandaan talaga niya. Samantalang yung kabila naman sa defense, mas matiterm ba nating mas kung may pagka-pugilistic ng konti, pumapalag at alam mong may angas ng konti. Pwede mo ba kaming, tama ba ang impression namin, Marymon, or ano pa ba ibang mga moments na nag-stand out doon para sa'yo? Lord, kanina kasi yung parehong prosec tsaka defense, may around 15 minutes sila para doon sa opening statement nila. Yung kay Congresswoman or lead prosecutor, Jinky Luistro, nakafocus yun sa preparedness nila na in the making, eto na, magsisimula na yung trial at yung mga katanungan daw ng mga tao, lalo-lalo doon sa mga alegasyon, unti-unti na raw magiging malinaw, masasagot, lalo-lalo pagdating doon sa questions on accountability. For us, on the other hand naman, yung sa defense team, binalikan ni Attorney Sheila Sison, yung, for example, yung naging ruling ng Supreme Court na sablay yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara, na, kumbaga, it's sounding like na may demolition moves or goals or motives itong ginagawa laban doon sa bise. Pero again, that's how far it goes yung nangyari sa opening statements nila kanina. Plus, dagdag na rin natin na ito ring si Attorney Sheila Sison, nagkaroon ng pagkakataon na imbis na dinadirect kasi yung lahat ng sinasabi nila through the presiding officer, nadadirect siya or dinadirect niya raw doon sa prosecutor. So yan yung nakita natin si Attorney or Representative Chel Jokno na nag-raise siya ng concern sa presiding officer na ito yung parang hindi po tama itong nangyayari, na in accordance din sa decorum na kailangan obserbahan nitong dalawang partido, yun sana. And sa intervention naman ni Presiding Officer Senator Escudero, ni-remind niya naman na yung ganito, address it to the Presiding Officer, not directly to the prosecutor, kasi ang pwedeng mag-direct sa prosecutor or doon sa counsels ay yung korte lang mismo. Kaya siguro ito pa lang yung the most na nakikita natin ngayon, pero maraming araw pa ang susunod kung saan pwedeng mas makita natin kung magkakaroon na ng heated argumentation between the two parties. Lord. Unang araw pa lang yan, Marymon, isipin mo ha. Meron pa tayong kung sa punto de vista ng prosecution, 91 more days to go. Truly happy and jolly days. Okay, Marymon, bukas sa panig ng prosecution, sino ang ine-expect natin na mangunguna? Lord, depende kasi yan sa magiging strategy or plano bukas ng panel ng prosecutors kasama yung council ng prosecutors. Ito naman yung mga private lawyers na tinutulungan itong prosecutors from the House of Representatives. So that will depend sa kung ano yung maipepresenta nila bukas and kung gaano katagal ang mauubos sa pagko-cross-examine ng mga witness. Kasi for example, doon sa Article 4, assassination plot, sa 11 trial dates ang ibibigay dito. Ang Article 1, ito yung sunod nilang isasalang pagkatapos yung 4, yung misuse of public funds. Meron itong 31 trial dates. Article 3, yung bribery and allegations of corruption within the Department of Education, 8 trial dates. At ang pinakahuli, yung Article 2, unexplained wealth, yung false salins, and yung continued business interests of VP Sara with 12 trial dates. So sa mga araw na yon, titingnan lang natin or abangan lang natin kung ano ang unang ilalatag ng parehong panig. Lalo kapag nagkaroon ng cross-examination kasi sa listahan ng witnesses ng dalawang panig, 17 ang common witnesses nila. So kabilang doon, sina NBI Director Melvin Matibag, former Senator Sonny Trillanes, si Madriaga, yung alleged flood control bagman, and many others. So marami na pa tayong kailangan abangan talaga, Lord. Pwede ko bang banggitin yung ibang mga nakalista dito ng mga prosecution witnesses for Article 1? Pwede naman. Kasi so far yung nakalabas sa pre-trial briefs ay uploaded din naman siya sa website din ng Senado. So for now, naging public record na rin naman siya. Pero again, yung matter of presentation nila and yung kung magkakaroon ng offer of evidence, yan yung mga mangyayari sa susunod na araw. And that will depend talaga sa pagtitimpla rin nitong prosecution pati ng defense. Pero again, they will open with yung article na grave threats. Yes. Kasi they feel that ito yung pinakamalakas na kaso at they open with that. Kumbaga sa konsyerto, yung
open with a hit. Kumbaga, a hit song. Pero alam ko, marami ng pagod ngayon. Mary Mon Reyes, 91 more days to go. Kaya pa ba? Kakayanin, Mary Mon Reyes. Kakayanin. Kakayanin. All right. So, maraming salamat. Reporting live from the Senate, our mobile journalist, Mary Mona Reyes. And don't go away. Political Beat will be right back after this very mercifully quick break. And joining us live in the studio tonight is political pundit Ronald Llamas. Gandang gabi. Secretary Llamas, okay. Maraming salamat sa pagpahayag na dumalo sa ating mumunting programa. Una kong tanong, ano ang motibasyon ni Alan Peter Cayetano kung bakit ayaw niyang payagan na magkaroon ng ibang impeachment officer o presiding officer aside from Win Gatchalian? Well, siguro dahil abogado siya. At huwag mo sasabihin na Oo. kasi sabi ng konstitusyon yun. Siguro dahil abogado siya ay wala naman sinabi yung konstitusyon tungkol dyan. Ang malinaw lang sa konstitusyon, yung impeachment ng presidente. No, yung Chief Dapat Justice, Chief Justice. ang magiging presiding judge. Sa other impeachable officials, kung ano yan, Senado na magpapasya niya. Although, yung nangyaring previous impeachment ni Corona ay Senate President yung tumalo. Pero hindi siya nakaukit sa ating konstitusyon. Pero dito kasi tactically, ang tingin ni Alan Peter, baka mas kaya nilang paikutan si Win Gatchalian dahil hindi siya abogado. Nakita mo ba, may napansin ka ba kanina na pagtatangka on the part of Cayetano na binubulldoze niya with all his legalese, attempts at legalese na si Win Gatchalian? Well, may attempt siya dahil alam mo naman si Alan Peter, kailangan niyang Man of God. kailangan niyang umepal, no? Kailangan niyang magpakita na relevant pa siya after nung disaster nung Senate leadership crisis. So, tingin ko mas yun ang kanyang objective. Dahil kung halimbawa abogado yung presiding officer ay mas hindi niya kayang paikutan. So, yun yung main na tingin kong objective niya. Pero in the few minutes that Win Gatchalian sat as presiding officer bago naboto si Chis Escudero, may napansin ka ba na, kaya niya naman. May pa-strike off the record siya na sinabi ni Cayetano tungkol kay Escudero na medyo not necessary. At sinabi niyang out of order. Out of order na yung isa, ang lalaking Cayetano brother. Pero anong tingin mo dito, Sec? Well, tingin ko naman capable naman si Win eh. Kahit siya yung maging presiding judge, ay yung Senate as a trial court, hindi naman siya purely Yes. a legal court. Siya ay isang political process. So, may skill set naman na meron si Win at kailangan lang niya pag-aralang maigi yung Senate rules at yung mga nakaraang impeachment procedures na kaya naman gawin kahit di ka abogado. Pero siguro, just to play safe, kung sakaling magkabardagulan sa mga legalists, ay kinuha nila isang abogado. No? Mas, tingin mo, yun lang talaga yung motivasyon, yung agenda kung bakit hindi si Win Gatchalian ang umupo or may inaamoy ka na something sinister? Well, or posibleng kasama yan sa mga negosasyon ni Chis nung siya ay tumalon. Pwedeng kasama yan sa negosasyon ni Chis kung paano siya pwedeng bumoto sa dulo ng trial. Pero si Chis kasi masyadong nasira a year ago dun sa kanyang forthwith at yung kanyang conduct during the impeachment at dahil sa mga kaso niya sa COMELEC at saka sa Ombudsman. Kaya era-electionist siya. Kailangan niya ng redemption. And Chis being a political veteran, no, ay magne-negotiate siya to the maximum. Lalo na, alam niya na bagsak siya.
Kaya posible na isa sa negotiate niya itong pagiging presiding judge. Maliban pa sa pangangailangan ng isang abogado, apparently, para dito sa historic impeachment na ito. Historic dahil nangyayari itong impeachment sa gitna ng napakaraming krisis. Scandal, impunity, economic, etc. Pero bakit si Chis Escudero at hindi si Kiko Pangilinan? Mukhang ang balita ko ay mismo si Kiko hindi inclined. Mas gusto niya nasa floor siya rather tama. than nagpe-preside siya. At mas useful siya. Yes. Lalo na siguro sa kanyang karanasan ay mas dun siya suited rather than yung isa kang presiding judge na ikaw yung fulcrum at ikaw yung parang taong bahay dito sa impeachment process na ito. Behave ka dapat, hindi ka pwedeng maging subjective. No? Well, hindi siya pwedeng maging partisan katulad Yes. nating dalawa. O, ba't ako nadamay dito? Tandamay lang. Si Edling Gao, yun ang partisan talaga. Mahirap tayong masabing objective. Tingin mo? Grabe naman, judgmental to mga to. No? Depende na lang. Pero yung agarang, may tone si presiding officer Escudero kanina. May tone siya na never ko narinig in the previous na mga ginagamit niyang tono na mas, tama ka, no? May gustong patunayan, mas may command. Pero nung tinakda niya yung 16, maraming medyo natakot doon. At nung sinabi na ibabalik yung green box sa BIR, medyo maraming natakot doon. Yes. Shades of remanding, kumbaga. Yes. Of course, nagpapa-impress siya. Dahil lahat nakatingin sa kanya. Lalo na yung mga civil society, simbahan, and other political groups na tutol sa kanyang pagiging presiding judge. Dahil nga, para sa kanila, May mansa. hindi maganda yung optics at the very minimum, no? At wala pang tiwala sa kanya dahil nga sa mga nangyari, no? Kaya nagpapa-impress siya na siya nga yung dapat maging presiding judge. Mabilis, very crisp, no? At very efficient, no? Pero nung dumating Decisive. yung 16, may mga nagtaasa ng kilay, no? Bakit hindi mo na pinagdebatihan yan? Bakit gumawa kagad ng ruling yung presiding judge na hindi pa naman ganun kalakas ang suporta, lalo na sa mga organized forces. No? At yung pinabalik, yung green box sa BIR, parang sana man lang nagkaroon muna ng pag-uusap. No? Pero yung pinakamatindi, yung 16, hindi ko alam kung taktika yon. Sabi kasi nung iba, taktika yan. Para hindi na muna pagdebatihan daw. Baka kasi mag-grandstanding na naman sila Alan Peter at lalong tumagal yung proseso. No? Grabe ka kay Alan Peter. Oo. Hindi naman. No, so 16 para sinabi, may peg muna tayo. Oo. Okay, iba na muna pag-usapan natin. Baka later, kung i-raise yan sa floor, baka mapag-usapan. Pero sa ngayon, para matanggal yan doon sa mga issues sa simula, no, ay siguro sinubukan niya munang tanggalin yung variable na yon dito sa mga debate. I'm not sure, no? Hindi ko naman siya balak i-second thought. Mahirap i-second thought si Mr. Fort with Chis Escudero. Easy, ang puso natin. Oy, may makakasama tayo. Feel free to ask questions, Sec Ronald. Kasama natin ng mga kapatid via Zoom or streaming, anong streaming? Via phone. Si Attorney Reggie Tongol, ang itinakdang spokesperson ng impeachment court last year via Zoom. Attorney Reggie Tongol, magandang gabi. Great to see you again, sir. Si Lord de Vera po, kasama si Sec Ronald Llamas. Parang hindi ka narinig. Hello, sir. Hello, attorney. Ayan. Ayan. Attorney, naririnig mo ako? Hello? Yun. Ayun, Sorry, Attorney, si wala Lord de akong Vera audio, po. Lord. Opo. Ay, sorry. Opo, si Lord de Vera po again. Great to see you again, attorney. Kasama po si Sec Ronald Llamas. Magandang gabi, attorney. Oo. Oo. Attorney, ito kayo. Ay, good evening po. Good evening. Paglilinaw lang po, kayo pa rin ho ba ang spokesperson ng impeachment court ngayon? Yes po, I was appointed Ayun. by Senate President Sherwin Gatchalian as the spokesperson of the impeachment court for this impeachment. Wala. Ayun. Okay. Sir, yung 16 na sinasabi na itinakda ni
Chis Escudero, sitting as presiding officer, bakit ho kaya meron ho bang, parang walang komisyon sa kanya sa floor kanina? Walang nag-challenge po nun? Opo. Pwede pong Well, yeah. Go attorney. Lord, yung sa kaninang sinabi ni Presiding Officer Escudero, it was part of his opening statements. And as the Presiding Officer, he wants to set the tone already kung how the impeachment court will do its job as a court. So doon alam naman natin na hindi taliwas sa mga impormasyon na nalaman natin, no, na talagang may magkakaroon ng issue doon sa number of votes. So ang binasa niya lang at ang ipinahayag niya lang ay yung sinasabi ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora. This was a case that entailed the ratification of the treaty. I think it was VFA at the time, at na-elect si President Macapagal Arroyo bilang Vice President at the time, kaya nagkaroon ng vacancy doon sa Senate seat na yun, kaya naging 23 na lang sila. And the Supreme Court in that case, implementing the same wording as found in the Article 11 ng Constitution natin, na yung 2/3 of all the members of the Senate, implementing the same wording, said that the 2/3 of the vote to ratify a treaty is 16, despite and in spite of the fact na vacant yung last seat, which is the 24th seat. May sinite din pong ruling ang Supreme Court nung year 2000 na yung 23 imbes of 24, attorney. Tama ho ba? That was the Bayan versus Zamora case. Okay. Attorney Reg, hindi ko alam kung kababawan tong tanong na to, no? Pero kanina po may kinorek po si Senator Escudero sa pakilala po ng mga counsel kanina. I forgot the exact wordings, pero ang sinabi niya, ang pakilala dapat ay, I am so and so, counsel for the prosecution, etc. Meron ho bang issue dito sa mga address na ito, attorney? Wala naman po. It's just a matter of formality, and to be consistent with the Senate rules on impeachment, the tinatawag natin sa ordinaryong lengguwahe, yung mga public prosecutors natin, sa legal na lengguwahe under the Senate impeachment rules, ang tawag po sa kanila ay House Panel of Prosecutors. At yung sa ordinaryong lengguwahe natin na private prosecutors, ang tawag po na legal at technical doon sa Senate impeachment rules naman sa kanila ay Counsel for the House Panel or Counsel for the Prosecutors. So yun lamang po yun. Gusto lang maging consistent doon sa tawag ng Senate impeachment rules yung ating presiding officer. So attorney, anong ibig sabihin nung minention ni Presiding Officer Chis Escudero dun sa 16? Yan ba ay isang ruling? Yan ba ay basically introduction lang? Yan ba ay pwede pang pag-usapan sa duration nung trial? Kung halimbawa may mag-raise sa floor? So anong clear status nung ganong klaseng statement? I think when he was delivering the opening statements, it wasn't really a definitive ruling. However, Senator Judge Cayetano raised this question as well, na kung yun ba ay definitive ruling, at sinabi niya lang ulit yung kanyang pananaw na ito ay ayon sa Korte Suprema. So of course, any party during the course of the trial can still raise it as a matter of issue to be interlocutory issue to be decided by the impeachment court itself, being the sole trier of the impeachment against VP Sara Duterte. So hindi po siya precluded from being questioned. But for the meantime, yung po yung statement ni Presiding Officer and his belief regarding that matter. Pero if ever there is any party that might see fit na to still question it, then they can raise the motion on the floor naman po. Attorney, sakaling itong pumayag ang korte na payagan o kausapin ng Sandigan Bayan
para makadalo sila, Senators Marcoleta and Estrada. Ito ba ay, paano bang proseso nito at gaano ito kakomplikado? Yun yung hindi pa malinaw, no, kung paano gagawin yun. Because I think there was a letter being circulated na para masignan po ng mga senador. However, some senators also feel that that is not the proper course na pwedeng tahakin para sabihan po o mag-request po sa Sandigan Bayan na pwede bang pag-observe o pag-participate in an observing capacity po yung mga na-arestong mga senador. Kaya hindi pa po malinaw how the Senate sa plenary will do that. Kung magpa-file ba sila ng resolution, kapag may plenary session na po, that entails sa regular session, o kaya naman po, for the meantime, habang wala pa yung plenary session, magliliham pa po. So wala pa pong kasunduan yung mga senators po doon at hintayin na lang po natin how they will navigate this proposal by the minority senators po. Kailangan Exactly what bumotong muna, is no? the proposal? To a letter asking the Sandigan Bayan? Or is it Boboto ba yung korte? hindi, ibig sabihin ay yung yes, yung Senate ba as a trial court ay gagawa ng request o clarification kung ito ay pwedeng gawin ng Sandigan Bayan. Parang motu proprio ba yan na gagawin ng Senado? O tatanungin lang nila yung Sandigan Bayan sa pagtingin niya? Paano yung Sandigan Bayan ang proper court para dyan eh? Hindi naman yung Senado, di ba? Tama kayo dyan, Mr. Llamas. No? Hindi rin malinaw kung ano, your guess is as good as mine as well. Wala pa pong kalinawan dyan kasi ang alam po lamang po natin for the meantime is there's a proposal for it. However, as to the approval of such proposal and how such proposal will be communicated to the Sandigan Bayan, whether in an official capacity as a Senate, sitting as a plenary legislative body, or Senate as an impeachment court, or mere informal letter signed by majority of the senators, hindi pa po, wala po tayong guidance regarding the matter on how it will come about. So, tama po kayo, yung hindi rin po malinaw talaga. Kasi nasa Sandigan Bayan yung bola. Pero Senator, Tama po. meron bang sa tingin ninyo na kailangan isettle itong issue ng voting threshold? Agaran ba ito o kailangan maghantay na lang siguro after 91 more days bago magkaroon ng verdict? Pero sa tingin ninyo, kailan ang pinaka-ideal na issue na maaayos ito? Well, basically, we just followed the law. The law is clear, which is yung Supreme Court decision ng Bayan versus Zamora. Under our system of laws, the Supreme Court cases like that are part of the law of the land. So we just implement the law for the meantime. Now, if ever there is a party who will raise the issue again in open court or in the floor, then maybe the debates can be had regarding contrary opinions regarding the matter, and the senators again will vote on that issue once it is put forth in the floor. Paano ang proseso naman dito, attorney? Yung mga issues na yan, pwede naman yung pagbotohan ng Tama po. Senado as a trial court. Tapos kung merong ayaw, ay sila yung pwedeng mag-file sa Supreme Court. No? So, Tama Ang po. ibang sasabihin ng Supreme Court. Oo, Nagugulo lalo. at usually naman ay baka magdalawang isip ang Supreme Court na makialam habang the Senate Tama po. is in session, habang may jurisdiction yung Senate. Kung sakali, Tama baka po. afterwards, no? Afterwards. Dahil may jurisdiction na no? Medyo hesitant ang Supreme Court na makialam sa isang co-equal branch of government. Lalo na kung may proseso na nagsimula. Tama po kayo, Mr. Llamas. Attorney Reg, okay. Marami nagsasabi na yung ginawa kanina ng lead defense counsel na ang lumalabas parang pinopropound niya yung questions doon kay prosecutor o counsel for the prosecutor si Representative Chel Jokno imbes doon sa korte. Pwede para siguro mag-guide yung mga susunod na mga petsa, no?
Ano ho ba dapat ang nangyari kanina? Paano dapat ang method ng o tono ng pagtatanong ng lead defense counsel? Usually po, no, as a trial litigator for 2 decades already, usually you address the chair or you address the judge regarding any questions on that matter. So, yun po yung kaninang decision ni presiding officer, kaya nasabihan po si lead defense counsel Season na you have to address the presiding officer regarding any questions and not ask the question directly to the opposing party. So, yun po yung nangyari. Of course, the defense counsel Season Clarified. remarked na she's not doing that and she's actually addressing the chair, pero again she was reminded that the proper way of doing it is to ask the chair about it and then wait for the presiding officer to direct the question to the opposing counsel for the opposing counsel to be able to respond to the question. So Hindi lang halata yung si po Ronald, yung, ano? it's a matter of orderly administration of the procedures. So natural lang naman po yun sometimes sa aming mga abogado na we are very passionate about the arguments that we are raising. Hindi lang halata pero medyo na bad trip si Sel Jokto. Medyo. Oh. Galit na siya nun. Attorney. Normal lang naman po 'yun sa both counsels na medyo Yes. in a way magkakapikunan at magkakainitan during the heated Yes. discussions. Attorney, medyo may niraise si Senator Alan Peter Cayetano kanina tungkol sa usapin ng mga ebidensya na tinatanong niya kung itong ebidensya ba na ito ay pag-uusapan dito or pwedeng executive session. Parang hindi ko ma-imagine na sa isang trial may executive session. Hindi naman siya yung usual legislative process ng Senado. Sui generis nga eh. Kwanto trial ito at marami mga tao nanonood. Tapos biglang magkakaroon ng executive session tungkol sa some evidence. Tsaka may pre-trial na, di ba? Paano yun? Hindi ko lang siya ma-appreciate ng gusto. Yung pagtayo po kanina ni Senator Judge Cayetano ay nauukol po yun doon sa order ng presiding officer na lahat po ng mga dokumento na ipinaasa ng parehong parties, pati po yung mga ebidensya na naipasa po sa clerk of court or sa Senate Secretary ay ipapublish po sa online website. So ang punto po ni Senator Judge Cayetano at the time was to pati ba naman yung mga tinatawag namin sa mga abogado na fruit of the poisonous tree or yung mga ebidensya na nalakap ng walang valid na legal processes na katulad ng subpoena at illegally obtained. So yun yung pinupunto po ni Senator Alan Cayetano kanina. So ang sinabi po ng chair dyan, yung mga ebidensya po na naka-attach po sa answer at saka po sa articles of impeachment, yun lamang po yung ipapublish. Habang yung mga questionable na mga dokumento, katulad po nung bank records na pinapasabina pa po ng prosecution at saka po yung mga AMLC, yung Anti-Money Laundering Council na mga reports po na pinapasampina rin po para i-produce po, pati po yung mga ITR na nandoon po sa sinasabing BIR box, hindi naman po yun ipapublish dahil po yun nga po, may question as to how these were going to be obtained and baka ma-raise ng objection po ng any senator judge or by the defense for violation of their privacy. Kaya po, malinaw po kanina na only those documents that have been submitted in the answer and in the articles of impeachment as part of public record ang ipopost po sa website at will be available to the public. All the others po will have to be decided by the court if it is ripe to be posted in the website. Huling tanong, attorney, no? Kanina kasi, nandun nakaupo si presiding judge, Senator Cheese, tapos nandun si Senate President Win Gatchalian, no? Ganun ba lagi yung magiging Dynamic. picture? No? Nandun yung Senate President, tahimik na tahimik, at nandun yung presiding judge na siya yung nagpapatakbo ng lahat.
parang in terms of imagery, parang may kaunting na-undermine yung image ng Senate President. Kung laging gano'n na parang nandun lang siya, para siyang assistant. No? Pwede ba na kung presiding judge, siya na lang, no? Wala na yung Senate President. Dahil para siyang nandun na tahimik eh. No? Mahalaga kasi rin sa atin yung optics. Lalo na, Yes, po. first time na maging Senate President. Anong kwan dyan? Paano nyo didesisyonan yan? Opo, no, that was a valid concern and that was raised by several media personalities. Kanina po rin sa akin, no. Pero maalala niyo po nung panahon nung impeachment ni President Estrada, yung presiding officer po nun ay yung Chief Justice at yung Senate President po ay nandun lang rin po sa tabi si Senator Aquilino Pimentel at in a way nag-observe lang man po. So yung nangyari po kanina, while it is different from that kasi nga impeachment po yun ng presidente, hindi naman po foreign yung optics na ganun because nangyari na po before sa ating history yun that the Senate President is beside the presiding officer. Yung optics po yun, makikita natin yung dual hats na function po ng isang Senado bilang plenary po, legislative, at saka bilang impeachment court po. So, meron lamang pong division of duties as between the two of them. However, they are co-equals in that stage because of the fact of the dual hats that each of them are wearing. Dapat mas magkaroon ng more proactive na role ang Senate President. Yes. Pero Maalala nangyari mo kay rin, Erap- Lord, no? Kahit Yeah. dati rin, no? Si Senate President Aquilino Pimentel, nandun lang siya, di ba, remember? Kahit nung nagbobotohan sa second envelope, di ba, parang he was just Nag-resign there, nga lang. not making any remarks at all. So, alalaan lang natin yun na this is not a foreign optics. Yeah. Nakalimutan na kasi ng kwan yan eh. Mga Gen Z tsaka Opo, millennials. tama po yan. Mr. Pero baka Llamas. nakalimutan nila yung nangyari. Nung huling nangyari yun, ano nangyari? Natuloy yung... Pero ang Sa maganda dito, Sa we have to EDSA. emphasize as well, Sir Llamas at saka Lord, no, that yung ating Senado is going to still work its best both as an impeachment court and as a legislative body. Nakita na rin po kasi nila yung kahirapan ng pagko-concentrate ng kapag ikaw lang ang mamamahala sa parehong functions na yon, nakita nila na baka hindi matutukan, you might spread yourself too thin. Kaya mas minabuti na nila pareho, pati nung mayorya na bumoto for the presiding officer na 12, na ganun ang mangyari para hindi ma-hamper yung legislative issues at matters na kailangang i-take up. Especially meron pa pong ongoing na mangyayari na deliberations on the budget, 2027 budget, at saka po yung mga issues on the flood control at mga iba-iba po pong mga certified legislative agenda po. Hindi So pwede yun yung important po mag-multitask. doon na May- we are opo. still going to continue as a Senate para po maibigay yung serbisyo sa ating mga mamamayan. Attorney, last na lang pong tanong to, napakalalim pong tanong nito. No? Marami nagtataka. Bakit hinihingal daw si Senator Pia Cayetano kanina? Parang kinakapos siya ng oxygen, gano'n. Hindi niyo po kailangang sagutin yan. Pero nagpapasalamat na kami at this point. Maraming salamat. See you again, probably tomorrow. Ang spokesperson po Yes. ng Senate Impeachment Court, Attorney Reggie Maraming Tobon, and of salamat. course, Maraming Salamat, salamat, sir. attorney. thank you. At alam mo ba, birthday ngayon ni Tenzin Gyatso, a.k.a. The Dalai Lama. Birthday niya ngayon. Pero kasama po natin, thank you, ang Dalai Llamas po. Alam ko doon papunta eh. Ika nga ni John Vic Rimulya. Maraming salamat. And that's been the Political Beat this Monday, 6th of July. I'm Lord De Vera. Enjoy the rest of your evening. And we all need a big drink.